Ayon kay Rick Glazer, ang parehong source natin noon na unang nagbalita tungkol sa pag-alis ng Showtime sa mundo ng boxing at pagputol ng ugnayan nito sa PBC. Opisyal nang umatras si Keith Thurman sa laban kontra kay Vergil Ortiz Jr. Sa post ni Glazer sa kanyang social media, sinabi nito ang mga katagang Keith Thurman has no heart left for boxing, as he's now turned down Vergil Ortiz. He's just attempting to look for a soft spot to collect his last boxing paycheck. He's not a real fighter anymore, just a guy that wants to cash in on his name of 10 years ago. And that was then, this is now. Thurman hasn't been in a meaningful fight since losing to Manny Pacquiao in 2019 and has only fought 2 times in 6 years. Thurman will be 37 in November. Keith Thurman is the undeniable poster boy for what's wrong with boxing in America in this era, and no one can disagree with that. So ikalawang source na natin to mga amigos na nagsasabing umatras si Thurman kay Ortiz. Una si Mr. Pull Up, ngayon naman si Rick Glazer. Matatandaan kamakailan sobrang angas ni Keith Thurman sa mga interview kung sino-sino ang kanyang hinahamon. Tinawag pa niyang biggest duck in boxing itong si Jaron Boots Ennis matapos humingi ng tune-up fight bago pumalag kay Vergil Ortiz. Tapos ngayon biglang si Thurman ayaw din palang pumalag kay Vergil Ortiz. Ano kaya ang nangyari? Well, sa aking opinion po mga amigos, ibabase ko lang sa mga nakaraang history ni Thurman. Ilan sa mga rason kaya't hindi nakalaban ni Thurman si Terence Crawford noon ay ang pagpepresyo sa kanyang sarili ng sobrang taas. Feeling kasi ni Thurman, dati kasi siyang Unified World Welterweight Champion. Dati niyang nakalaban si pambansang kamao Manny Pacquiao. Kilala siya kahit papaano. Kaya sa paikipagnegosasyon palagay ko talagang pinatataas ni Thurman ang kanyang presyo. Pero syempre yung ibinayad kay Thurman nung labanan niya si Manny Pacquiao hindi naman pwedeng ganon din na maging presyo ng bayad sa kanya kung lalaban siya sa mga boksingerong hindi naman kasing sikat ni Manny Pacquiao tulad ni Vergil Ortiz. Matatanda ang $10 million ang hinihingi ni Thurman ayon kay Bob Arum para kumasa kay Terence Crawford noon. So kung may ganong history si Thurman, yung pagpipresyo ng sobrang taas sa kanyang sarili, hindi rin malabong ganito ang nangyari sa negosasyon nila ni Vergil Ortiz Jr. Sa boxing, para mag-demand ka ng malaking halaga, dapat syempre champion ka, kilala ka. Kung di ka man champion, dapat highly rated ka kahit papaano. May mga history ka na mabenta ang laban mo, magaling ka magpa-hype ng laban. Ilan sa mga nabanggit ko ay katangiang taglay naman yun ni Thurman. Pero yun nga lang, hindi talaga active itong si Thurman. Imagine sa loob ng 6 na taon, 2 beses lang siyang lumaban. Madalas pang dapuan ng injury. Kaya naman kahit talunin mo si Thurman, tsak na napakaraming palusot nito kapag natalo to.